Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Math 2, Quarter 1, Week 3. Expanded Form. Ano nga ba ang expanded form? Ang expanded form ay nagpapakita ng tiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang. Nailalarawan ng maayos ang mga bilang na may 3 digits dahil sa expanded form. Ang expanded form ay nakatutulong sa mabilis na pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang mailarawan at maisulat ang mga numerals na may 3 digits sa pamamagitan ng expanded form. Pansinin mo ang isang halimbawa sa ibaba. Ito ay isang halimbawa ng expanded form. Ang bilang na 112 ay pinangkat ng isahan, sampuan at sandaanan. Ito ay may 100, 1 sampuan at 2 isahan. Sa ganitong paraan, makikita mo kung ilang sandaanan, sampuan at isahan ang mabubuo sa 112. Paano naman isusulat ang bilang na 2,323 sa paraang expanded form? Tingnan at pansinin mo ang modelong larawan sa ibaba. Sa pagsulat ng bilang sa paraang expanded form, siguraduhin ang katumbas na digit ng isang bilang ay ayon sa place value. Halimbawa, ang 2 sa libuhan ay nagpapakita na may 2,000 o may 2 tig-1,000. Ang 3 sa sandaanan ay nagpapakita na may 300 o may 3 tig-100. Ang 2 sa sampuan ay nagpapakita na may 20 o may 2 tig-10. Ang 3 naman sa isahan ay nagpapakita na may 3 o 3 tig-1. Subukan natin itong gawin sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Ipakita ang expanded form ng mga sumusunod na bilang. Isulat ang sagot sa papel. Sa unang bilang, 3,456. Ipapakita natin ang expanded form nito. Ipapakita natin ang halaga ng bawat digit ayon sa kanyang place value. Meron itong 3,000, 4 na sandaanan, 5 sampuan at 6 na isahan. Sa ikalawang bilang naman, 6,789. Ito ay may 6,000, 7 sandaanan, 8 sampuan at 9 na isahan. Sa ikatlong bilang naman, 8,052. Meron itong 8,000, wala itong sandaanan, kaya ito ay 0. At meron itong 5 sampuan at 2 isahan. Nakuha niyo ba mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang expanded form na ipinapakita ng larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito,
ay isusulat natin ang expanded form na ipinapakita sa larawan. Narito ang larawan sa unang bilang. Ang isang bungkos ng dilaw na stick ay may katumbas na 100. Kung pagsasama-samahin natin ang 4 na tig-100, ito ay may kabuuang bilang na 400. Ang isang bungkos ng bughaw na stick naman ay may katumbas na 10. Kung pagsasamahin natin ang 3 tig-10, ito ay may kabuuang bilang na 30 at 5 isahan. Sa ikalawang larawan naman, kung pagsasama-samahin natin ang 3 tig-100, ito ay may kabuuang bilang na 300. At sunod naman, kung pagsasama-samahin natin ang 5 tig-10, ito ay may kabuuang bilang na 50 at 9 na isahan. Sa ikatlong larawan naman, kung pagsasama-samahin natin ang 6 na tig-100, ito ay may kabuuang bilang na 600. Wala naman itong 10, kaya ang ilalagay natin ay 0 at 5 isahan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagtapatin ang mga bilang sa katumbas na expanded form. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito ay pagtapatin lang natin ang mga bilang sa katumbas na expanded form. Narito ang hanay A at narito naman ang hanay B. At ang tamang sagot sa unang bilang ay letter D, 380 at 5. Sa ikalawang bilang naman, 500, 90, wala na itong isahan. Sa ikatlong bilang ay letter E, 720 at 6. Sa ikaapat na bilang naman, 950 at 7. At sa ikalimang bilang, 430 at 8. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ang expanded form ay paraang nagpapakita ng halaga ng bawat digit sa isang bilang na ayon sa place value. Kung isusulat sa expanded form ng mga bilang na may 3 digits na may 0 sa gitna at sa huling bahagi, tulad ng 305 at 450, ay hindi na kailangang isulat pa sa expanded form dahil ang 0 ay wala sa place value. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagmasdan ang mga expanded form sa ibaba. Lagyan ng check kung tama at X naman kung mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, 349. Ito kaya ang kanyang katumbas na expanded form? At ang tamang sagot ay check. Sa ikalawang bilang naman, 540. Ito kaya ang kanyang katumbas na expanded form? At ang tamang sagot ay check. Sa ikatlong bilang naman, 675. Ito ba ang kanyang katumbas na expanded form?
At ang tamang sagot ay X. Sa ika-4 na bilang, 761. Ito kaya ang kanyang katumbas na expanded form? At ang tamang sagot ay check. Ito ay tama. At sa panghuling bilang, 843. Ito kaya ang kanyang katumbas na expanded form? At ang tamang sagot ay X. Ang sunod naman na ating pag-aaralan ay pataas o pababang pagkakasunod-sunod. Sa nakaraang taon, natutunan mo ang paghahambing ng mga bilang gamit ang mga simbolo sa paghahambing. Ngayong taon, ipagpatuloy mo ang pagtuklas pa sa araling ito. Kaya naman, ikaw ay inaasahang maisaayos ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Umpisahan natin sa isang gawain sa pagkatuto bilang isa. Paghambingin ang mga ito gamit ang mga larawang simbolo, greater than, less than, equal to. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang unang bilang. Para mas mapadali ang ating paghahambing, pagsamahin muna natin ang kabuuang bilang ng mga numero. 323 at 233. At ang tamang sagot ay 323 is greater than 233. Narito naman ang ikalawang bilang. Pagsamahin muna natin ang mga kabuuang bilang ng mga numero. 442 at 856. At ang tamang sagot ay 442 is less than 856. Sa ikatlong bilang naman, 689 at 951. At ang tamang sagot ay 689 is less than 951. Sa ika-4 na bilang, 755 at 575. At ang tamang sagot ay 755 is greater than 575. At sa panghuling bilang, 110 at 110. At ang tamang sagot ay 110 is equal to 110. Paano naman paghahambingin ang 3 o higit pang mga bilang? Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Alamin mo kung paano pinagsunod-sunod ang mga bilang ayon sa hinihingi. Suriin natin ang halimbawang ito. Narito ang mga dapat tandaan sa paghahambing ng 3 o higit pang mga bilang. Una, kung magkapareho ang unang digits, paghambingin naman ang kasunod na digit. Pangalawa, paghambingin ang kasunod na digit. Tingnang mabuti ang halimbawa sa itaas. Ang 6
ay mas mataas kaysa sa 5 at 3. Pangatlo naman, pagkatapos ay iayos ang mga bilang ayon sa hinihingi. Para sa halimbawang ito ay pinakamalaki hanggang pinakamaliit o greatest to least. Ngayon naman ay aayusin na natin ito mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Ang mauuna ay 2,680. Ito ang pinakamalaki. Susundan ito ng 2,518 at ang pinakamaliit ay 2,324. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Iayos ang sumusunod na bilang ayon sa hinihingi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang ay aayusin natin ito from least to greatest o mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Laging tatandaan na kung magkapareho ang unang digits, paghambingin ang kasunod na digit. At ang tamang sagot sa bilang na ito ay 5,081 ang pinakamaliit, 5,108 ang kasunod, at ang pinakamalaki ay 5,801. Sa ikalawang bilang naman ay aayusin natin ito from greatest to least o mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. At ang tamang sagot ay 6,720 ang pinakamalaki. Sunod naman ay 6,702 at ang pinakamaliit ay 6,072. Sa ikatlong bilang naman ay aayusin natin ito from least to greatest o pinakamaliit hanggang pinakamalaki. At ang tamang sagot ay 2,003 ang pinakamaliit, 2,030 ang sumunod, at ang pinakamalaki ay 2,300. Pang-apat na bilang naman ay aayusin natin from least to greatest, mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. At ang tamang sagot ay 9,021 ang pinakamaliit, sumunod ang 9,120, at ang pinakamalaki ay 9,210. Sa panghuling bilang ay aayusin natin ito from greatest to least o mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. At ang tamang sagot ay 9,923 ang pinakamalaki. Sumunod ay 9,392. At ang pinakamaliit ay 9,239. Laging tandaan na ang mga bilang ay maaaring ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least to greatest, o pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, greatest to least, depende sa kanilang place value o position. Sa ganitong paraan, makikita mo kung alin ang may pinakamalaking halaga o kaya naman ay pinakamaliit na halaga. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Gawin ang mga sumusunod ayon sa hinihinging sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, aayusin natin ang mga numero mula pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At ang tamang sagot ay 100, 156, 213 at 678.
Sa ikalawang bilang naman, aayusin natin mula pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At ang tamang sagot ay 685, 678, 656, at 635. Sa ikatlong bilang, mula pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At ang tamang sagot ay 980, 908, 890, at 809. Sa ikaapat na bilang, mula pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At ang tamang sagot ay 737, 757, 772, at 787. At sa panghuling bilang, mula pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At ang tamang sagot ay 508, 509, 580, at 590. Hanggang sa muli mga bata!